Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ibunyag ni Senador Risa Hontiveros na nakasibat na itong si Alice Go, abay to the rescue na naman itong si SOJ Rimulya na nandito pa sa bansa si Alice Go at walang bakas ng pagtakas, lalo na sa Bureau of Immigration. Pero ang katotohanan, binunyag na mismo ng PAOK. Initially, our Malaysian counterparts confirmed na dumating nga po siya doon sa Kuala Lumpur noong July 18 coming from Denpasar sa Bali, sa Indonesia. Then, pagkatapos noon, tinawagan ko na rin po yung ating ibang mga counterparts sa Indonesia. So, na-confirm din po na umalis na rin po siya noong sa Kuala Lumpur noong 21 at nagpunta sa Singapore. Then, magmula sa Singapore naman, lumipad na ay nag-ferry boat naman po siya papunta ng Batam sa Indonesia. So, apparently, they're all in Indonesia now. We have no clear record kung kailan po siya nakalabas ng Pilipinas. Basta ang sigurado tayo is she was able to arrive in Kuala Lumpur on July 18 from Denpasar sa Bali. Check din namin lahat ng mga pamamaraan kung paano siya makakalabas. Hindi po siya dumaan sa ating Immigration Bureau. So, hindi siya dumaan sa airport, sa seaport, na mayroong control ang ating immigration. So, tinitingnan namin kung paano siya nakalabas. Maaari through the back door po ito. Pwedeng from Zamboanga, pwedeng from Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, pwedeng galing din po ng Palawan. So, we're taking a look at all of the back doors. Pero na-confirm ng ating mga kaibigan sa Indonesia na nasa Batam, Indonesia ngayon si Alice Guo, si Wesley Guo, si Simen at saka si Sheila Guo, pati si Cassandra Leong. Magkakasama sila lahat ngayon doon sa Batam, Indonesia. So, all of these are raw information although verified by our foreign counterparts. Pinonfirm ng ating Malaysian counterpart, ginamit yung passport ng Alice Leal Guo paglapag ng eroplano magmula Bali, Indonesia papunta sa Kuala Lumpur. Ako, I am fairly confident at this point that she has already left the country and is in Batam, Indonesia. Dagdag pa ng PAOK, wala kasing arrest warrant para kay Alice Go na matagal nilang hinihintay na aksyon galing sa DOJ. Wala pa po kasi tayong arrest order laban sa kanya for the criminal charges. Wala rin po tayong precautionary hold departure order sa kanya. So, ang meron lamang tayo ay Immigration Lookout Bulletin Order. Narito naman ang sagot ni Senator Tulfo kung paano di umano tayo natakasan ni Alice Go. Una ko po, yung walang processing center, ang lahat ng mga kababayan natin na umalis papuntang abroad, walang processing center. Pag ikaw ay isang pasahero, gustong pumunta ng abroad sakay ng isang chartered plane, hindi ka nadadaan sa proseso, hindi ka nadadaan sa immigration, diretso-diretso ka na sa gate, sakay ng limousine mo, SUV, and then pagdating sa tarmac, aakyat ka na sa aeroplano mo, and then here comes the CIQ, Customs, Immigration, and Quarantine. At kung yun ay kasabwat ni Alice Go, madaling makakalusot dahil walang CCTV na dadaanan. That's why I told people sa Mia, by the end of this year, kapag wala pa rin processing center ang mga chartered plane, ako po yung manggagalaiti, I will really raise hell. This is one example kung bakit ito si Alice Go ay nakalabas. I'm very sure, walang nakalagay kung anong aeroplano, right? Going out. I'm very sure ito ay lumabas through a chartered plane, through a private plane. So all we need to do is tanungin natin kung matitrace siyang kung sino, anong mga private plane ang lumabas o chartered plane ang lumabas that very day from the Philippines. Doon natin matatrack down. At sino yung CIQ, Customs, Immigration, Quarantine ang nag-process ng kanilang passport sa loob ng aeroplano. Because ang nangyari ngayon, Mr. President, kahit na sinong Ponce Pilato sakay ng kanyang limousine, nag-charter siya ng plane, diretso na siya sa tarmac, and then aakyat siya sa loob ng aeroplano, bit ang kanyang mga maleta. So this has to be changed. At again, ako'y nanawagan sa mga taga-NAIA, MIA, Immigration, get your act together dahil by the end of this year, gusto ko magkaroon ng processing center ang lahat ng pasahero going in and coming out of the country. Kailangan may processing center na sila ay dadaan sa butas ng karayom tulad ng dinadaanan ng lahat ng mga simpleng pasahero. Maraming salamat, Mr. President. Salamat po, Mr. President. Ako po, kung magtangka pa yang si Guo Huaping bumalik dito sa Pilipinas, siguro naman
huhulihin na talaga siya, di po ba? Pero sa ginawa niya pong iyon na niloko tayo sa loob ng isang buwan, yung pala ay nasa labas na. Ewan ko na lang po kung babalik pa yan dito o lalong papalayo sa atin. Salamat po, Mr. President. Wala namang imik ang grupo ng mga Duterte sa Senado, bagkos busy sa pagdinig sa issue ng mga pulis laban kay Kibuloy. Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po. Gusto ko lamang po uli-balikan si Yusek Nicolas Felix T. Kasi po, kasalukuyan na po kami nag-uusap ng aking legis para po kung ano pa yung pwede nating gawin doon sa batas. Gusto ko lang pong linawin uli, parang verification lang po kanina ang sinabi nyo kasi iba pa rin ang bounty at reward. Yung bounty po para sa convicted. Yung reward para po sa accused pa lang. At pwede din po reward sa impormasyon lang. Informasyon lang. Nagagawin na ng akusado. Opo. Yung pero, sige po. I would like to correct you, Senator Robinson Padilla. Ang nakalagay doon sa konbiktado na mga terrorist, reward pa rin ang nakalagay doon. Reward pa rin. So ibig sabihin, actually interchangeable yung word na yan, bounty or reward, depending on how you term it. Kasi nakalagay talaga sa PNP, reward. Please continue. Paano po yun? Pareho po ba ang gravity nun? Halimbawa lang po, nagtatanong lang po kami wala po akong gustong anuhin dito. Nagtatanong lang po kami para makagawa po kami ng tama kung ano yung kailangan ng batas. Opo. So paano po yun? Magkaparehas po ba ang gravity ng accused at ang convicted na? Yung force po na, yung strong arm of the law, pareho po ba yun? Iba po yun. Iba po yun. Ang convicted, wala na po siyang presumption of innocence. So mas nakakabuti na mas karapat-dapat pa na ma-aresto ang mga taong nakatulan na. So masasabi po natin na kapag accused, hindi po kailangan ng force na matindi, ng gano'n? Ano po ba? Or some force lang ang gamit? O ano po ba? Walang distinction. Walang distinction. Basta pinaghahanap ka ng batas. Wanted ka, convicted ka, o accused ka pa lang, basta pinaghahanap ka ng batas, parehas yan. Ganun po. Nasa implementation na po yun, Mr. Senator. Sa nasa rules of court naman natin, sa rules of arrest, pag maaari pong gumamit ng necessary means ang ating mga leyas habang ini-implement ng warrant of arrest. Apo. Salamat po. May tanong lang po ako sa ating mga kasama po sa KOJC. General, opo. Hindi po ba kayo nakaramdam ng parang medyo iba ang trato sa inyo ng batas? Magandang araw po muli. Salamat po sa tanong, Senator Padilla. Mula-mula po talagang wala na po kaming nararamdamang batas. Lahat po kasi hindi na po nabigyan ng chance si Pastor, kami sa KOJC. Magmula po sa kaso na una sa Semenay, wala na rin po. Puro naman po, hindi naaayon sa batas yung paglilitis, yung pag-close ng Semenay. Ngayon kay Pastor po, sinabi na ni Pastor, si Pastor yung masunurin sa batas kasi nagtuturo siya ng mabuti sa amin. Hindi niya talaga to aatrasan. Hindi talaga. Kasi gusto niya talaga makakuha ng katotohanan. Kaso po, sa nangyayari po ngayon dito sa ating pamahalaan, wala po kasi kaming matanggap na yung parang justice secretary. Kasi parang na-weaponize na po lahat ng agency sa DOJ, ang tagal ng kaso, binuhay, sineparate, dinagdagan, naging human trafficking na yung rape, may ngayon nga, may amla na, may money laundering na freeze na yung mga assets namin. Lahat sa Kongreso, sa Senado, wala po talaga. Yun po yung nararamdaman namin ngayon. Kaya sana i-exempt mo itong committee na ito. Kaya nagpapasalamat po talaga kami for the first time. Salamat, nakikinig naman ng lahat ng buong kingdom citizen dito sa Pilipinas, maging sa buong bansa, buong mundo. Nakikiisa sila sa amin ngayon sa pagharap, kahit nung first na nabigyan talaga kami ng boses sa unang pagkakataon lang po talaga ito na, salamat, meron pa pala talagang nakikinig at magbibigay sa atin ng pagkakataon na maitama naman. Kaya papasalamat po talaga, malaki pong papasalamat namin Senator Robin in behalf sa lahat po ng KOJC. Ganun lang din po. Kanina naman talaga, ang gusto lang naman namin malaman. So nagpuusap tayo ng batas, kung reward ba o bounty. For the sake, sa amin din yun. Biglang nagkaroon ng patong sa ulo si Pastor. Kaya sa amin na, sino yun? Magtatanong talaga kami, bakit meron? Kaibigan ba namin? Kilala ba namin? O may kaaway ba si Pastor?
meron bang nagkaka-interest kay pastor na mawala siya? Ganon. Bakit may influence ba si pastor? Anong bang interest nila kay pastor? Bakit ganon na lang talaga sila atat na atat? Grabe sila kung mangharas. Bakit si pastor, ang dami namang problema ng Pilipinas, ang dami namang kriminal, ang dami namang mga drug bust nila na ayaw ko kung totoo o hindi. Bakit wala po yan? Bakit si pastor, yun po ang nararamdaman namin ng buong Kingdom Nation. Nananahimik kami. Sabi nila nananahimik ang pulis. Kami yung nananahimik. Wala ibang tinuturo si pastor kundi pagmamahal, kaligtasan, pagtulong, nation building ever since yun talagang advokasya ni Pastor Kibuloy. Bigla na lang nagkaganito pagkatapos sunod-sunod na po nung mawala po sorry for the pero nung matapos po yung ni PRRD, wala na po, naipit na po lahat talaga si Pastor, gipit na po si Pastor. So yun lang po ang gusto namin ipaabot sa lahat. Bakit po ganon? Kaya maraming salamat po in behalf po ng buong Kingdom of Jesus Christ, Senator Robin, Senator Bato, at sa lahat po alam namin marami pa rin matitino, marami pa rin naman talaga mabubuti ang puso sa ating mga leaders, sa lahat ng mga namamahala. Kaya we were taking this chance, ang pagkakataon na masiayos po lahat. Sabi naman ni Pastor, ulitin ko lang, kasi hindi na namin kasama si Pastor na haharap naman talaga siya kung ano yung korte. Yung natapos na kaso sa Davao, binuhay lang nila ulit sa DOJ, binuhay ulit nila sa Pasig at sa Quezon City, nahati pa. Haharap talaga si Pastor, wag lang po talaga wag lang talaga makisawsaw, wag lang talaga makialam ang Amerika. Kung wala lang dito lang talaga sa ating pamahalaan, dito lang talaga sa ating korte, makakaasa po talaga kayo na si Pastor. Pero hindi po namin siya ngayon kasama, pero hopefully nakikinig si Pastor at malalaman din niya itong mga nangyayari, kaya maraming salamat po. Kaya pala kami ng sitwasyon ni Pastor, ha? Sa akin, harapin ko lahat ng kaso dito sa Pilipinas, wag lang ICC. Correct. Wag lang. Diba? Diba? Wag lang atin to. Kahit sinong korte dyan, file nyo dito, basta dito lang sa Pilipinas, wag lang ICC.